Halos magwala ang Meralco coaching staff sa bench tapos nagkapikunan pa after nung laban na papunta na sila sa kanilang dugout as si Chris Newsome may panawagan ulit sa umano FIBA rules na hindi pa rin niya maintindihan. Actually, ilang beses na itong nangyayari sa kanya na napapansin daw niya na tila pinag-iinitan siya ng mga referee. Hindi lang siya kundi ang buong Meralco, pero ayon sa aming nabalitaan, posibleng suspindihin raw yung referee na nasa harap ng play na yon ni Chris Newsome at Deo Quahaw at maaring may fine din sa kanyang maling tawag doon. Sa mga hindi nakapanood, ganito po ang nangyari. Habang pinasa kay Deo Quahaw ang bola, nag-attempt siya na mag-drive at susugod siya sa loob na parang nadulas daw itong si Quahaw, pero si Newsome ang pinituhan ng foul. Pagkatapos ng play na yon, ni-replay naman ng officials pero hindi pa rin nila binawi ang kanilang pito. Dahil dyan, halos magwala ang buong Meralco coaching staff sa sobrang pagre-reklamo at yun nga, technical foul pa sila. Kaya may isang bonus free throw ang Ross. Tiningnan ko mabuti ang replay. Parang daming hindi nakita ng ref dito Una, yung parang traveling ata sa Deo Quahaw sa kasagsagan pa lang na pagkapasa ng bola sa kanya bago sumugod, biglang 3 steps na siya nun. Pangalawa, nadulas po si Quahaw. Hindi siya tinulak. Kitang-kita pa nga kay Quahaw na ngumiti lang siya kasi alam naman niya na walang ginawa si Newsome sa kanya at na traveling violation din. Pakatlo, mali po ang nakita ng referee na tinulak ni Newsome si Quahaw kaya na outbalance. Yung kamay ni Newsome, parte lang ng depensa yon pero nilinaw niya na hindi daw yun malakas. Ang pinakamasakit, hindi daw to pwedeng i-coach challenge. Bakit naman? Kaya't may panawagan ulit sa PBA at sa lahat ng referees si Newsome dahil pagod na raw siya sa mga ganito. Nawawala daw yung essence ng basketball at malaki daw ang epekto nito sa lahat ng games. Hindi na rin magiging exciting kapag ganito lagi. Kasi kahit pa suspendihin ng isang buwan ang referee na yon, hindi na magbabago ang resulta ng game. After all, talo pa rin sila at later on, makakabalik pa rin yung referee na yon. Paulit-ulit lang, walang pagbabago. Walang tamang hakbang ang PBA sa bagay na to. Puro fines at parusa lang alam. Naitanong na lang ng PBA fans kung may proper seminar ba talaga at pinag-aralan tong mga referees nila. Anyway, tungkol sa labanang to sa dulo, panalo po ang rain or shine of course dahil na rin yan sa mga missed free throws ni Bong Quinto. Dagdag sa frustration din to para sa Meralco. Kudos din sa magandang balasahan at depensa ng rain or shine with Luis Villegas on board na kayang bumantay ng guards na hindi naiiwan. Kaya maganda yung switching nila kay Keylon Tiongson plus yung depensa din ni Nocum at decision making nag-improve. Ano palang masasabi nyo sa nirereklamo ng Meralco at ni Newsome ngayon sa PBA refs? Idugtong na lang din natin tong sinabi ni Coach Yeng na si Cliff Hodge daw ang pinakamaruming player sa PBA at sinabi pa niya na record speaks itself. Wag naman po sana kayong magalit pero medyo sang-ayon ako dito. Bigla ko lang din kasi naalala yung ginawa niya kay Kit Jimenez. Halatang sinadya yung pagbaba ng kanyang siko para ibato sa mukha ni Kit Jimenez kaya hayun natamaan yung may bandang mata niya. At ito naman, inuulit-ulit ng PBA ang replay at nakita ng lahat kung paano niya in-extend ang kanyang tuhod kaya tumama ng malubha sa tuhod ni Adrian Nocum. Ang sabi ni Nocum, sobrang sakit daw talaga. Halos mangiyak-hiyak si Nocum dahil dun. Ang hindi lang masyadong kumibo si Coach Yeng kasi nakabalik naman din si Nocum agad sa court. Mabuti na lang hindi seryosong injury yun. Tsaka medyo mahaba-haba pa naman din ang pahinga nila kaya makakahinga rin ng malalim si Coach Yeng. Nakausap naman ng media si Cliff Hodge pagkatapos ng laban at nalaman pala niya yung sinabi ni Coach Yeng. At ang response ni Hodge, simulat sa pool, ayaw raw talaga ni Coach Yeng sa kanya. In fact, sinabihan pa nga siya ni Coach Yeng dati na parang mongoloid daw. Nagalit si Coach Yeng sa kanya dahil sa kanya ang pamimisikal ng sobra. Hindi ko nang maalala kung sino yung Ross player na sinaktan niya noon. Sa totoo lang, physical talaga si Cliff Hodge maglaro. Wala siyang pake kung sino yung natatamaan basta't masaya daw siya sa ginagawa niya sa buhay. At ganitong tipo daw na basketball ang gusto niya. Pero para kay Coach Yeng, ang mga player na gaya ni Hodge ay isang delikadong player sa PBA na siyang dapat tutukan ni Kume. Mas marami pa raw masasaktan at pwedeng mawala ng karir dahil sa kanya. Sang-ayon po ba kayo sa sinabi ni Coach Yeng kay Cliff Hodge?